naniniwala ang Panginoon isang araw babalik para sa atin. Amen. Amen. Let's sing the song, Christ Returneth. Maybe I'm born when the days are waking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world His own. Oh Lord Jesus, how long will we shout that song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, the blackness of midnight will burst into light in the blaze of His glory when Jesus receives His own. Oh Lord Jesus, how long will we shout that song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, Christ goes to Messiah from heaven descending. Glorified saints and the angels attending, with grace on His brow, like the herald of glory, will Jesus receive His own. Oh Lord Jesus, how long will we shout that song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, joy, delight, should we go in the dying? All sickness
sin, hopelessly lost, no visiting, searching for love in a world of pain, no way I could be. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through the mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. Since I began to run this race, many on trials I have faced. It's so high, valley so low, and river so wide. There's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but ain't over yet. God said that He will be right to the end. So can help us when it's born to win. Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. There's love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to Let's sing the win. chorus again. Without the music, let's sing with all our hearts. Say, Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through love and mercy that knows no end, praise His name, I was born to win. Amen. Maraming Amen. salamat. Amen. Pagka sinabi pong born to win, ang pinag-uusapan natin nang tayo po'y ipanganak na muli. Ano? Kay Kristo, tayo po ay mga higit pa. Sabi nga ng Bible, higit pa sa mga mapagtagumpay. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil hindi na tayo maaagaw ni Satanas. Ano? Born to win. We are forever secured in the hand of God dahil tinubos po tayo ng buong buo ni Kristo. Walang kulang. Walang labis. Talagang satisfied ang Ama sa Langit. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat ang aming mga awitin ay awit ng pananampalataya, hindi lamang para kami aliwin, kundi upang ipahayag ang aming pinangahawakang katotohanan mula sa iyong salita. Salamat po sapagkat ang awiting ito ay awit ng mga naliwanagan, awit ng mga nakalaya sa pagkaalipin sa maling paniniwala. Ito po'y awit ng mga taong nakaranas ng muling kapanganakan, nakaunawa na si Kristo ang tanging tagapagligtas at hindi kami maililigtas ng ipinagagawa ng tao
o sarili naming pagsisikap. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat ang mga makasalanang katulad namin ay nagkamit ng kapatawaran na hinahangad mo't iniuutos mong ipangaral po sa lahat ng tao sa buong daigdig. Kaya gamitin niyo po kami upang marami pa ang makaranas ng muling kapanganakan upang sila'y mga maging mapagtagumpay din naman. Salamat po sa bawat isa na narito. Kinagagalakan po namin ang inyong biyaya na iningatan kami sa mga araw na nagdaan at kami pinanatili mo hanggang ngayon. Maraming salamat po. Kami ay dinala mo sa pagpupuri at hindi sa pagluha. Kami dinala mo sa pagsamba at hindi po sa maling paniniwala. Kami po'y dinala mo sa tunay na buhay Kristiyano at hindi po sa pangalan lamang. Kaya't kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Tanggapin niyo po ang mga papuri, pasalamat, pagsamba, pagpaparangal ng inyong mga anak, ang aming presensya na aming ipinipresenta ang aming kanya-kanyang sarili sa inyo. Kalugdan mo po nawa kami maging ang iba't ibang pagkakatipon sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw na po ang laging mataas. Nawa po ang bayan namin, ang bansang Pilipinas, ay lalong sumagana sa maraming pagtanggap ng iyong salita. At bilang ikaw ang tanging tagapagligtas. Pagpalain po mga kapatid namin na nasa daan pa, na hindi pa nakakarating, makasama po namin ngayon. At ganun din naman ang mga naka-online, ikaw na po mag-ingat, magpala, tumugon din. Ganun din mga kapatid namin na nasa karamdaman o kaya mga kapatid namin nasa pangingibang bayan o pangingibang bansa. At mga kapatid namin na hindi po pwedeng iwanan ang kanilang trabaho at kailangan po sila ng aming bayan sa kanilang tungkulin. Salamat po sa mga taong namiminuno sa amin. Pangunahan niyo po at bigyan ng karunungan ang aming Pangulo. Sampu ng lahat ng mga kasamahan sa pamiminuno sa aming bayan. Maging lahat po ng nangangasiwa para sa aming kaayusan at kapayapaan. Ikaw na po ang mag-ingat sa kaunlaran ng aming ekonomiya. Ganon din naman sa kalusugan ng aming mga kababayan. Ikaw na po ang mag-ingat. Ganon din man po para hasain ang karunungan ng aming mga kabataan. Ganon din naman po upang ang aming mga lupain ay nililinang ng mga taong masisikap mag-alaga ng lupain. Ikaw na po magpala sa bawat isa upang ang bansang Pilipinas ay lalong tawaging mapalad at pinagpala mo nga. Hiling namin ang inyong pangunguna sa aming panambahan ngayon. Patnubayan niyo po ang aming kapatid, Pastor Dakutanan, na nasa Bulacan. Ikaw po magpala sa kanila. Ganon din naman sa bawat isa na nasa ibang bansa, nangingibang bayan, naghahanap buhay. Ikaw po mag-ingat sa kanila. Ingatan nyo rin ang kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. At ganon din naman po, bawat isa sa amin na narito, nagdala ng kanilang kaibigan, ng kanilang bisita. Dalangin namin na ang mga ngaral, gamitin niyo po ang salita para sa kaligtasan po ng ilan naming mga bisita ngayon at ikatitibay ng aming iglesia upang lalo kaming mangagkaisa na gampanan namin ang aming gawain sa inyo. Patubayan niyo po ang aming mga seniors at sila po ay bigyan ng lalong malalakas, malulusog na pangangatawan at pananampalataya at lalo po silang nawa ay abutin pa ng rapture na pagtunog ng trumpeta ay malalakas pang naglilingkod sa inyo. I-bless niyo po ang mga Bible studies namin, mga missions sa loob at sa labas ng aming bansa. Maraming salamat po sa katagumpayan ng inyong gawain sa iba't ibang dako. Binabalik namin sa inyong papurit pasalamat sa umagang ito. At lahat ng pagpapala ay paratingin mo sa iglesyang ito at sa pamagitan ng simbahang ito. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magbabasa, napakahalaga po. Sentro po sa simbahang ito ay ang salita ng Diyos. Ano po? So tawagin po natin ang ating mga kapatid para pangunahan tayo. Genesis chapter 15 na po tayo. Nagsimula na ulit tayo sa first book of the Bible. So narito po ang ating mga kapatid. Magbabasa po ng salita ng Diyos sa Book of Genesis, chapter 15, verses 1 to 21. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat.
Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito at isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya na nagsabi, "Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya ay inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo," at sa kanya'y sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katuwiran sa kaniya. At sinabi sa kaniya, "Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na manahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" At sinabi sa kaniya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ng isang inakain na bato-bato, at ng isang inakain na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kaniya, at pinaghati niya sa gitna, at kanyang pinagtapat-tapat ang kalakalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binaba ng mga ibong mandadagit ang mga bangkay, at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing, at narito, ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at maglilingkod sa mga iyon at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapwat ikaw ay payapang pa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan." At sa kaapat na sali ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim, na narito ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakapagtipan kay Abram na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates." Ang mga Sineo at mga Seneseo at mga Sedmeneo At ang mga Heteo, at ang mga Perizeo, at ang mga Rapaim, sabay-sabay po tayong lahat, at ang mga Amoreo, at ang mga Kananeo, at ang mga Gergeseo, at ang mga Jebuseo. Maraming salamat po muli sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
check. He stood beside the gate of heaven, waiting to go in, and he wondered how this holy place could take a man like him. With shout of great rejoicing and with music as they came, and the angels standing by him, he asked what could be their name. These are the company of prophets, the mighty fellowship of souls, who spake God's word of faith and boldness, who blessed the poor and made the wounded whole. He fell upon his knees and cried, I am not one of these. He waited till another band of shining ones drew nigh. They entered into heaven with a hallelujah cry. He asked again, who are these? Can you tell me whence they came? He seemed to see the answer in a burning tongue of flame. These are the company of martyrs, the mighty fellowship of saints, who knew our Lord and walked beside him, who ran the holy race and did not faint. He fell upon his knees and cried, I am not one of these. Then suddenly a multitude was heard from far away. Their voices rang with songs of joy, like children at their play. He saw Rahab, David, Mary Magdalene, and Paul, and the thief who died by Jesus was the one who led them on. Who are these? He almost shouted at the angel. These are the sinners saved by grace, the host of them who called upon the Savior, washed in blood and justified by faith.
everlasting life to win. I can rejoice, I can lift up my voice, I can sing, and I can go in. Oh, if not there could be no hallelujahs and no cries for this lonely band of people by the world despised. But as the sins of heaven opened up before his eyes, he saw the martyrs and the prophets and the host of heaven rise, and they said, I can go in, yes I can go in, I'm washed in the blood, everlasting life to win. I can rejoice, I can lift up my voice, I can sing, yes I can go in. I can rejoice, I can lift up my voice, I can sing, I can go in. Amen. All the people say amen. Wow, napakaganda po na tayo nasa bahay-sambahan sa umagang ito. At sino po ang masaya na tayo po ay narito sa bahay-sambahan? Wala tayo sa bilangguan, wala tayo sa pagamutan, wala tayo sa mga rehab center, hindi tayo bilanggo, malaya ang ating pananampalataya. Say amen. Wow, thank you Lord. Maganda po yung inawit nila kanina. Sabi to, united in spirit, together we stand. We will go forward by faith. Yan ang buhay ng mga mananampalataya. Yan ang itinuro sa atin. The just shall live by faith. Ibig sabihin ng by faith, kung anong sinabi ng Diyos, bagamat hindi natin nakita ang Diyos, kung anong sinabi ng Diyos, yun ang ating panghahawakang totoo. Yun ang ating susundin at ipamumuhay. Bagamat hindi natin nakita ang Diyos, pero ang Diyos ay nangusap at ipinasulat ang kanyang salita. Kung anong kanyang sinabi, yun ang ating susundin. Sumalungat man ang mundo, susundin pa rin ang Diyos. Ganon, ano? Yan po ang sinasabing living by faith. Ang taong matuwid o ang taong tama ang buhay, mabubuhay sa pananangan at pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya mahalagang may Bible ang tao. Pag inalis nyo ang Bible sa tao, magiging madilim ang kanyang buhay. Kaya yung tinatawag pong dark ages sa history, meron pong tinatawag na dark ages. Kaya po sinabing dark ages, hindi po ibig sabihin nun walang kuryente, wala pang ilaw, wala pang Meralco. Talaga namang nung panahon nila Adan at saka ng mga Old Testament saints, wala namang kuryenteng ganito. Ano? So, hindi po yun ang Dark Ages. Kaya po sinasabing Dark Ages, ito po yung mahigit 1,000 taon na ang Biblia ay inalis sa kamay ng tao. Inusig at pinagpapapatay ang nagbabasa ng Bible at sumusunod dito. Inusig sila at pinagpapapatay sa loob po ng mahigit 1,500 years. Kaya alam niyo po, or 1,200 years. Kaya ang tawag po doon, Dark Ages. Panahon na walang liwanag ng buhay. Sabi ni Kristo, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. Ngayon, kung ang salita ng Diyos ay aalisin sa buhay ng mga tao, magiging tagasunod tayo ng tradisyon, salit-saling sabi, filosofiya
ng mundong ito, ng mga tao, na hindi naman ayon kay Kristo. At yun ang tingnan natin, Colosas Kapitulo 2. Babaya, ang ating mga ngaral ay tatayo dito upang siyang humamon sa atin at pagtibayin tayo sa pananampalataya. Ito po ay dating estudyante natin sa Bible School, dating binata. Ngayon ay napangasawa niya, ay miyembro natin dito. At naging pagpapala naman sa kanyang malaki, yung ating kapatid na napangasawa niya. At ngayon, sila ay magiging tatay at nanay na, malapit-lapit na. Salamat sa Panginoon. Colossians chapter 2, verse 8. Verse 8. Lagay mo nga sa Tagalog, kapatid, at babasahin ko dito sa English. Sabi po sa English Bible, sa ating King James Bible, ngayon nga pala mga kapatid, nagtatalo na siguro, nadidinig nyo, pinag-uusapan nila yung King James. Ito ba ay, ikaw ba ay King James only? O ikaw ba ay King James also? Ayan na yung pinagtatalunan po ngayon eh. Yung iba, King James only. Hindi ka pwedeng gumamit ng iba. King James lang. At yung iba, sobra naman. Talagang pag hindi King James ginamit po, walang kaligtasan. Kaya huwag kang gagamit ng Tagalog. Huwag kang gagamit ng Bisaya na Bible o Ilonggo na Biblia. Dapat King James lang. Pag hindi King James, walang kaligtasan. Sobrang ano po yan, sobrang statement, sobrang pananalita. Hindi po tama sa sukat ng katotohanan. Iba naman, King James also. Ibig sabihin, pag sinabi mong also, parang inihabol mo lang yung King James. Di ba? Meron munang mga nauna, and King James also. Ayon, parang isinama mo, isa lang ang King James sa pare-parehong Bible. Pantay-pantay. Kaya na Catholic Bible, kaya na Biblia ang isinali ng mga saksi ni Jehovah, kaya na Biblia ang isinali ng mga Protestante, kaya na anumang Biblia yan, pantay-pantay. At kasama diyan ang King James. Kaya yan tawag niyang King James also. Parang pinandagdag lang nila ang King James. Tayo po ay hindi King James only, hindi rin po tayo King James also, tayo po ay King James first. Pag sinabing King James first, ito ang una nating pagbabasihan at pananghahawakan na salita ng Diyos at salita ng katotohanan. Kapag ka sumalungat sa King James, then King James first. Uunahin natin ito. Kapag ka talagang wala tayong mahagilap na King James at merong available na ibang Bible, pwede nating gamitin at baka sakaling tama ang pagkasalin, magamit natin dun sa iba. Ganon. Pero ang ating official, standard, and only Bible na pangunahin at unang ating susundin at paniniwalaan ay ang King James Bible. Hindi New King James. Hindi New King James. King James na hinango sa 1611. Yan po. Kaya King James first. Hindi King James only. Ngayon, basahin natin ang Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse 8. Anong sabi diyan sa Tagalog? Tagalog, kapatid. Tagalog ilagay mo diyan at English na itong mga Bible natin eh. Sabi dito sa English Bible ko, na hawak, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Sa Tagalog, kayo'y magsipag-ingat, baka kayo'y may bumihag. Yung salitang spoil, hindi naman bumihag yan eh. Sa Tagalog, spoil. Samsaman, dapat ang Tagalog. Kayo magsipag-ingat, baka sa inyo may sumamsam. Sumamsam. Pero halos kahulugan po, bumihag. Kasi pag nabihag ka, sasamsaman ka. Di ba? Ng mga panahon yon. Pero dito po kasi, if any man spoil you, ito po kasing spoil, sasamsaman ka. Pag natalo ka sa gera, yung mga ari-arian mo, espada mo, relo mo, kumbaga, baril mo,
bota mo, sombrero mo, kung ano man yung magandang pakikinabangan sa'yo, sasamsaman ka, aalisin sa'yo. Kaya yung salitang spoil, ang direktang kahulugang salita, sasamsaman. Mag-ingat kayo, baka sa inyo'y may sino man, na kayo'y samsaman. Alisin yung mahalagang o yung katotohanan na mahalaga sa inyo. Kasi ang kausap niya, mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng kanyang filosofiya. Sinabi nating philosophy, love of wisdom, or love of knowledge. Sa pamamagitan ng kanyang sariling karunungan. Sabi niya, filosofiya. Sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi, saan galing yung filosofiya? Saan galing yung kanyang vain deceit? Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. So, ibig sabihin, itong filosofiyang ito, yung way of thinking na ito, at yung kanyang walang kabuluhang pandaraya, ay saan napulot? Salit-saling sabi ng mga tao. So, ito'y nagsimula sa tao, isinalin sa kapwa-tao, nagpasalin-salin sa mga tao. Ayun ang nangyari. Kaya ang pinag-iingat tayo sa filosofiya at mga dayang salita o dayang mga aral na nag-originate sa isang tao, nagpasalin-salin sa mga tao, pinanghawakan ng tao na tama at totoo. Ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, ayon sa tinatawag nating pinagkaisahan ng tao. Pasimulang aral. Minsan tinanong ako ng aking ate, sabi niya, paano mo malalaman, walang Bible, paano mo malalaman ng isang bagay na pinaniniwalaan ay tama? Na walang Bible, wala kang pagbabasihang aklat, wala kang hawak na ibang aklat. Paano mo malalaman ng isang aral ay tama? Sabi ko, siguro, ang paraan para malaman natin yung tama, di inaayunan ng nakararami. Sabi niya, tama ka. Yan ang filosofiya. Pag inaayunan ng nakararami. Kasi parang yun ang magiging basis mo. Pag sinasang-ayunan ng napakaraming tao na matatalino, matatanda, makaranasan, matagumpay, o mga edukado, mga tao, majority na nagkakaisa na yun ang tama. Well, pwede rin po yun, pero hindi po yun absolute. Kaya nga sinasabi rito, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, ito po yung mga tinatanggap na ng mundo na tama sa kanyang paningin. Pero ang sabi rito, at di ayon kay Kristo, ayun, salungat sa Kristyanismong totoo. Pero tanggap ng mga tao. Para ngayon, parami ng parami ang naniniwala sa evolution. Kasi magmula kinder hanggang elementary level, hanggang high school level, hanggang sa kolehiyo, ay idinidiin na walang Diyos, Big Bang, walang creator, wala tayong moral obligation, walang absolute truth. Materialism yan. Matter. Walang person na merong intelligence, na nag-isip ng design, all-powerful, na nagsalita siya at mula sa wala, nalikha ang langit at ang lupa, naglitawan ng mga bituin, and then naglitawan ng mga planeta, then nagsalita siya, sa pamagitan ng kapangyarihan niya, nagsalita siya, magkaroon ng tubig, pagitan ng tubig sa lupa at sa langit, kaya may tubig sa taas, may tubig sa ibaba, at lumitaw ang lupa, at mula sa lupa, lumitaw ang lahat ng klase ng hayop na may 4 ang paa, lahat ng gumagapang, lahat ng may pakpak, sa dagat, lahat ng lumalangoy, nanlika sa dagat, nagsalita lang siya. Sabay-sabay po, bawat salita niya, bawat araw. Yan ang creation. Wala daw pong designer, wala daw pong creator, walang intelligent mind behind, naturalism ang tawag. Natural lang na nangyari.
by accident. O kung tinatawag, kasi walang plano eh. Ha? Walang plano. Yan ang tanggap ngayon ng marami. Yan ang paaralan natin. Kaya nga nagkakaroon tayo ng paghihiwalay na magkaroon ng Christian school para ang mga bata hindi tinuturuan hanggang sa paglaki na walang Diyos. Evolution. Yan ang evolution eh. Walang Diyos. Walang lumikha. Kaya wala tayong moral obligation. Huwag kayong matakot sa kasalanan na tinatawag. Wala kayong pananagutan sa hinaharap. Walang Diyos. Walang paghuhukom. Walang impyerno. Wala ring langit. Pag kayo namatay, tapos na ang lahat. Ganyan. Yan ang kinakalat ng mga humanist, mga atheist, mga modernist, yung mga communist, mga kung anong mga nist yan, na nagkakalat niyan. Pero salamat po, meron tayong Bible. Amen? Kaya sabi dito, but not after Christ. Sabi niya, at di ayon kay Kristo. Kaya susuriin po ninyo. Tayo, mga nagising nung una, basahin ko po sa inyo ha. Hawak ko ngayon, dinala ko ngayong umaga, purposely, dala ko yung aklat na ibinigay sa akin, na ang pamagat po ng aklat na ito ay Baptist Centennial History of the Philippines. Ito ay binigay sa akin, ayon sa aking note na narito, given by Pastor Dimber Andales via LBC. Nagkakwentuhan kami, natanong ko ang tungkol sa history ng mga Baptist na nabalitaan ko ng unang Baptist ay napunta sa Iloilo. Sabi niya, meron akong libro tungkol sa Baptist Centennial History na isinulat ni Elaine J. Kennedy. Sabi niya, padadalahan kita ng isang kopya. At pinadala po sa akin. At ang sabi dito ng aking record, received July 25, 2003 from Lapasan Baptist Church. Natanggap ko po ito 2003. Mula nang matanggap ko ito, naisip ko, ang mga Baptist pala ay mahigit 100 taon na dito sa Pilipinas. Kaya nagkaroon po ako ng diwa o isipan na magkaroon ng pagdiriwang ang mga Baptist na tinatawag natin na Baptist Day. Ha? Kaya yung Baptist Day po, dito nagsimula sa Christ Baptist Church. Ayan. Kaya nagpapasalamat po tayo. Yung thoughts, yung idea, at tayo po ay nag-celebrate kung hindi ako nagkakamali, dahil ito tinanggap ko 2003, nagtatanungan kami, kailan ba natin, kung natatandaan nyo, kailan natin ginanap ang Baptist Day dito sa Muntinlupa? Natatandaan ninyo? Ginanap natin dyan sa munisipyo? Sa plaza? Kasi ito, tinanggap ko 2003. After nito, tsaka ako naisip yon. I think 2004 sa aking isipan na mag-celebrate tayo ng Baptist Day. Ano? At ika 1004 noon. 1004, 104 years ng Baptist. Na nabanggit sa akin ni Pastor Eloy, Pastor, 2000 yata tayo. 2000. Hindi ko matandaan kung kasi ito, tinanggap ko 2003 ang record na nakasulat sa akin. After ko nitong tanggapin at saka yung Baptist Day. Kaya possible 2004. Pero I stand corrected kung magkamali man tayo. Pero ang nagpapasalamat ako, ang Baptist Day ay unang ibinigay ng Diyos sa atin, pinagdiwang natin, kasama yung mga pastor na meron pa nung speak. Nagtayo po ako ng, biniyaan tayo ng Diyos na makapagtayo ng fellowship ng mga pastors. In 2 years time, umabot siya ng 250 pastors. Kaya lamang, may nagsabi na senior pastor at nakarating sa akin na ako ay gumagawa lang ng pangalan. Si Pastor Conway, nagawa lang yan ng pangalan. Mula po noon, binitawan ko po yung speak. Itinigil ko na. Sabi ko, okay. Nagparangal tayo ng mga missionaries. Naalala nyo sa Insular Building dyan sa Ayala, Alabang. Isa yun sa ginawa ng mga speak members. Pag sinabing speak, sharing, protecting, encouraging, kneeling, ayun, speak.
Ang gawain nating mga pastor ay mag-share ng ideas, financial help, books or materials. Magtulungan tayo. We share what we have. And then we pray. We protect each other. Huwag tayong magsiraan. Huwag tayong magbakbakan. Protektahan natin ang mga kamanggagawa nating bumabagsak, nasusugatan sa labanan. Kasi ang mga pastor, mga kapatid, humahanap po yan sa labanan. At yan ang mga target ng demonyo, yung mga pastor. Kaya protektahan natin. Pag may bumagsak, huwag nating pintasan, huwag nating siraan, huwag nating ipangalat, huwag tayong maging mga marites at mga marisol. At kung ano pa yung marina yan. Protektahan natin. And then, encourage natin ang isa't isa para lalong magsilakas at lalong makapagpatuloy sa gawain. Yan po yung speak. And then, attending. Pag meron silang mga conferences, mga invitation, anniversaries, let us attend. Let us support them. Morally. Ganon, umattend tayo. Diba? Maganda yung pag inimbitahan mo, uma-attend. Umattend tayo. Attending. And then kneeling. Hindi natin kaya ito kapag hindi natin kasama ang Diyos. Magmakaawa tayo sa Panginoon para manatili tayong mga spiritual na mga leader. Let's kneel together. Yan po ang kailangan. So dahil noon, umabot po yan ng 250 pastors at nauna nating naisip na parangalan ang mga pastors and missionaries dahil nakikita natin nagkakandama tayo mga senior pastors na hindi man lang na-recognize. Kaya alam niyo po, nung ma-recognize po natin, maparangalan natin, magbigay tayo ng plaque at kilalanin natin ang mga pastors dyan sa Insular Building sa Yala, Alabang, in-interview ko yung ibang mga anak ng pastor. Umiiyak po sila. Sabi nila, Pastor, masayang-masaya kami na at least ang aming tatay na napakatagal nang nagpapastor na recognize at nabigyan ng parangal. Umiiyak yung ibang mga pastor. Natutuwa sila sa kagalakan ng kanilang pastor, ang kanilang ama na nagpastor ay ni-recognize. Pero dahil nga ako daw ay gumagawa lang ng pangalan, inalis ko na yung speak. Tumahimik ka na. Don't speak. Huwag ka na magsalita. Tahimik ka na lang. So, hindi na ako nagawa ng program. It died a natural death. Ganon. Then, biniyaan tayo ng Panginoon. Tayo naman ay magsimula uli yung mahal ka ng Diyos. Ginagawa naman by region or by province, by island. Tayo rin na magkakasama noon. Wala pa pong gumawa niyan sa Pilipinas. Pinasimulan uli ng Christ Baptist Church. Kaya walang masama na mag-isip kayo lagi ng para sa Panginoon. At marami po ang taong nakapakinig, nakabasa, nagamot, na-cure ang kanilang mga medical, dental, iba, health, di ba? Sari-sari yung paglilingkod na ginawa natin sa ating kababayan. Kaya nagpapasalamat po tayo. At dalangin natin, maituloy po natin yan. Masaya ba kayo kung maituloy natin yung mahal ka ng Diyos? Amen? Amen. Maganda po yan. Napakaganda. Ang laking pakinabang sa ministry at sa pangangaral ng gospel. Tapos pag iniwanan natin, maganda ang reputasyon ng mga Baptist sapagkat nakilala sila na nagmamalasakit sa mga bayan-bayan. Lalo na yung mga hindi pa nakaranas ng medical dental na libre. Napakababait naman ng ating mga kapatid. May medical dental na, may grocery pa, at bago pa sila mabigyan ng mga groceries, gamot, libreng treatment, minamahal pa't pinagmamalasakitan ng kaluluwa, sinishare natin yung gospel sa kanila. Yan ang gawain ng Baptist. Ang gawain ng mga Baptist, ipamuhay si Kristo. Ngayon, nagtalo-talo ngayon ng mga Baptist, huwag tayo makikipagtalo, huwag kayo makikipag-away, kasi ngayon, ang umaangat na usapin, kaya ko kayo ni-inform. Parang ating simbahan ay inform at alam nyo kung saan kayo tatayo. Hindi tayo basta sasali sa agos. Nang ang mga pastor ay tumakbo sa politika, hindi po tayo sumama sa agos. Hindi po tayo basta nasama sa agos. Ngayon po, nagiging malaking usapin po ito at matagal na usapin. Ito ba'y inspired o preserved? Yan po, malaking usapin ngayon.
Ang Bible ba nating hawak ay inspired o preserved? Sino nakatitiyak na ito ay inspired? Pero ako'y nakatitiyak na ito ay preserved. Sapagkat sinabi ng Panginoon. Tingnan natin yon. Ano yan? Psalm chapter 12. Tingnan niyo po yan. Psalm chapter 12, 6 and 7. Pakilagay nga dyan sa screen. Ako, nakakatiyak ako, ito'y preserved. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. Pure words, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito, magpakailanman. Well, sa Tagalog, parang ang pagkatagalog yan, yung sila, hindi yung word of God. Ang iingatan ang Israel. Ingatan sila, yung Israel. Sila, mula sa lahing ito, magpakailanman. Sa English Bible, sa King James, balikan natin ang King James, lagay mo sa English, the words of the Lord are pure words. Yun ang pinag-uusapan. Tried, as silver is tried in a furnace of earth, purified 7 times. Yung word of God, thou shalt keep them. Yung word of God, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Papakaingatan mo ang salita ng Diyos, ipipreserve. Yun na nakalagay, thou shalt keep them, thou shalt preserve them. Kaya literally, mababasa nyo, ang salita ng Diyos, preserve. I-preserve niya ang kanyang salita. At ang salita ng Diyos, buhay. Ang inspiration, sabi ng Bible, all Scripture, 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration. Nung ibigay, paano napasa tao? Paano nagkaroon ng kopya ang tao ng salita ng Diyos? Ibinigay. Sa paanong paraan? Anong ginamit ng Diyos para mapabigay? Pinasulat ba sa anghel? Hindi. Kaya nagkaroon ng Biblia na nakasulat, sabi diyan, given by inspiration. Ibinigay sa pamamagitan ng paghinga ng Diyos. Pag sinabing paghinga ng Diyos, sabi ng Matthew 4:4, ang salita ng Diyos ay nagbawat salita ng Diyos that cometh out of the mouth of God. Yun po ang breath of God. Galing mismo sa bibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Hindi galing yan sa tao. Galing mismo sa bibig ng Diyos. Then, paano napasulat yung galing sa bibig ng Diyos? Yung salita ng Diyos. 2 Peter, sabi doon, not by private interpretation. 2 Peter chapter 1, verse 21. Tingnan nga natin. 2 Peter 1:21. For the prophecy came not in all time by the will of man. Hindi gugustuhin ng tao ito na mapasulat o salitain ang salita ng Diyos. But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Kaya sila nakakapangaral lang, nasasabi lang nila ang salita ng Diyos at naisusulat nila ang salita ng Diyos, they were moved by the Holy Spirit. Kaya nung isinusulat nila ang salita ng Diyos, halimbawa ako si Apostle John, sumulat ako, sabi ng Holy Spirit, John, isulat mo ito. So pinaalala ng Holy Spirit ano yung mga nangyari at sinusulat ni John ang eksaktong gusto ng Diyos mapasulat. Kaya nung magsusulat si John, hindi niya isinusulat yung sarili niyang gustong isulat, isinusulat niya yung ipinasusulat ng Diyos sa kanya. Kaya nga Word of God yung isinusulat niya, yun ang galing sa bibig ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabi nito, ito nangyari, paano nagkaroon ng langit at lupa, ito ang sabi ng Diyos, isinusulat niya, wala naman doon si John nung likahin niyan Pero ito ang sabi ng Diyos, paano nalikha, so sulat siya. So paano napasulat yung hindi naman alam ni John? Paano napasulat yung hindi naman alam ni Moses? Hindi naman alam ng mga authors? Paano napasulat? Yung eksaktong gusto ng Diyos mapasulat. By inspiration. Doon ginamit ang inspiration. It's impossible na maisulat ng tao ang salita ng Diyos na walang inspiration. Kaya yung original, inspired, given by inspiration. Yung original. Ngayon, kunyari, ito yung original.
Ito yung unang kopya. Hindi naman yung aklat ha. Hiwa-hiwala yan. Di ba kung saan nakasulat? Balat ng, wala pang papel nung una eh. Balat ng hayop. Kay Moses nga, sinulat pa yung Ten Commandments sa bato. Iba-iba pinagsulatan hanggang maimbento yung papyrus o yung tinatawag na paper ng mga Egyptians. Pero hiwa-hiwala yan, ang dami niyan. Libo-libo, iba-iba, hiwa-hiwalay. Ngayon, nang maipasulat, yung original ha, yung palang ang kopya. Kinopya ko ngayon. Gusto ko magkaroon ng kopya. Kinopya ng iskriba. Kinopya. Itong kopya, ang tawag po dito, preserved copy. Preserved copy. So, kinopya uli ito. Ito naman yung sumunod na kopya. Ang tawag dito, preserved copy of copies. So, lahat ng sumunod, mga preserved, ipinreserve yung salita ng Diyos. Kasi naman ang pangako niya, I will preserve them. Oh. Words, tried 7 times. And then sabi ng Panginoon, I will preserve them. Ngayon, mano-mano yan, ha? Mano-mano, wala pang makina. Mano-mano. Sa pagkopya, kopya, nagkakaroon po ng tinatawag nating human error sa pagkopya. Nagkakaroon ng wrong spelling. Nagkakaroon po ng nadobling salita. Nagkakaroon ng nabawas na salita. Nagkakaroon ng dobling letra. Yung mga human error na yon, hindi po yun bahagi ng inspiration. Hindi yun bahagi ng inspiration. Kaya sinasabi natin, safe tayo na sabihin natin na ang King James Bible ay preserved Bible. Ang inspiration, gawa ng Diyos para mapasulat ang salita ng Diyos. Para manatili ang salita ng Diyos, gawa din ng Diyos na kanyang i-preserve ang kanyang salita. Kaya walang nawala sa salita ng Diyos dahil ipinreserve ng Diyos. Ganyan. Kaya ngayon, pastor, paano yung mga nag-uusap na inspired at saka preserved? Parang hindi sila magkasundo. Sabi ng iba, inspired. Sabi ng iba, preserved. Sabi ng iba, preserved inspiration. Kasi ang tanong, ano ba ipin-reserve? Sabi ng iba, ipin-reserve yung inspiration. Ang sabi ng Bible, ang ipin-reserve niya yung Word of God. Yun ang maliwanag sa Bible. Ang ipipreserve niya yung Word of God. Kaya saan mo man masumpungan ng Word of God, the Word of God is alive and powerful. Hebrews chapter 4 verse 12. Quick and powerful. Ha? Yun ang sabihin niya. Kaya ang Word of God ang ipipreserve, ang truth of the Word of God. Kaya hawak po natin sa ngayon ang salita ng Diyos, ang buong katotohanan. At ito po'y powerful. Kaya ito ang basis natin for faith and practice. Amen? So, ganyan po. Ngayon, itong Baptist Day na to, salamat po nang tayo ay magpasyang tumigil, pinick up ng mga tiga Cavite. Pinagdiriwang natin ito kasi po dito sa history, para may idea po yung iba sa inyo, maraming dito, mga nagsikap na mga ipangaral, maging si Jose Rizal narito. Pero ito ang sabi po rito ng aklat na ito, history. Sabi niya rito, the Baptist entered the Philippines on May 2, 1900 with Reverend Eric Lund and with Mr. Braulio Manican at Haro, Panay Island. Yan. So, yan ang kinuha nating date na nabasa natin dito sa history. May 2, 1900. So, nag-celebrate tayo ng Baptist Day, May 2. Kaya lang ngayon, naisabatas, January, 8 ba? 18? Basta month of January, naisabatas po. Ito naman through the kindness and sabihin nating pagsisikap ni Pastor Benny Abante. Naisabatas, congressman. Congressman ba siya ngayon? Yeah, congressman. So, naisabatas po, Baptist Day, January. Ngayon, pagdating ng araw ng pagdiriwang, ang mga Baptist na iba ayaw ng January. Yung iba nagdiriwang ng ibang araw. At alam niyo po ako bilang pastor, pinag-iisipan ko, total tayo yung may nagdiwang na noon, May.
yung kailan dumating dito ang baptist. Gusto ko ipagdiwang kung ano yung nasa batas. Nasa ibatas na eh. Wala namang masama kung kunin natin yung January. Pero habang iniisip-isip ko yon, mas mabuti pa na hindi tayo alipin ng anumang petsa. Mas magandang alalahanin natin sa kanya-kanyang simbahan na kung gusto nyo magdiwang ng Baptist Day, gayahin natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon, sabi niya, alalahanin ninyo ang aking kamatayan. Meron ba kayong date? Kung kailan kayo naglo-Lord Supper? Meron ba kayo nakitang date sa Bible? Kung kailan? Wala. So, ang bawat simbahan, nagseset ng kanilang date, kailan sila maglo-Lord Supper. Ang mahalaga, bawat simbahan, inaalala natin, sinusunod natin yung kalooban ng Diyos na alalahanin ang araw ng kanyang kamatayan. Kaya tayo naglo-Lord Supper. At least sa ngayon, 3 times. April, sa buwan na si Kristo ipinako sa cross. And then August, bago tayo mag-anniversary. And then December, bago matapos ang taon. At least 3. Na walang nagdikta sa atin kung sino. Then I can lead you kailan tayo mag-Lord Supper. Ngayon, itong Baptist Day, hindi tayo dapat diktahan. Kailan natin aalalahanin na nagpadala ang Diyos ng mga Baptist preachers dito. Kasi may mga issue pa yan bakit ayaw ng iba ng January. Hindi lang because of the date, may iba pang mga issue. Kaya mga kapatid, so sa ating church, we will have a Baptist history emphasis kung kailan pumunta rito yung mga Baptist. Pwede naman nating ipagdiwang ng January, February, March, April, May, June, July. No problem. As long na magkakaroon tayo at least once a year, aalalahanin natin paano nakarating ang mga Baptist sa Pilipinas. Yan lang po yun. Hindi tayo alipin ng mga dates. Ang mahalaga, kagaya ng Panginoon, hindi siya naglagay ng date para alalahanin siya. Ganon din ang mga Baptist. Magkakaroon tayo ng ating sariling Baptist Day. So, salamat po sa Panginoon at hindi tayo alipin ng mga tradisyon ng tao o kaya ng mga filosofiya o ng aral ng mundong ito na hindi naman ayon kay Kristo. Gusto natin ayon kay Kristo ang gawin natin. Okay, so maraming salamat po. Umawit po muli tayo. Awitin natin yung It's Wonderful to be a Christian. Kung kayo po ay naniniwalang kayo Kristiyano, it's different. It's wonderful to be a Christian. Most wonderful kind of life. Yung maging Kristiyano ka. Kasi pag sinabing Kristiyano, hindi po yung nabinyagan o nabautismuhan. Hindi po yun ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay yung na-born again. Kinilala si Kristong tagapagligtas, na namatay para sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay na muli, wala na ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Nagsisi ka ng kasalanan, tinanggap mo siyang tagapagligtas, you are a follower of Christ. He is your Lord. Okay, awitin po natin. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin, It's Wonderful to be a Christian. Life has purpose now it never had before. There is meaning to each day and evermore. For a joy and peace I can't explain. Amen. Since I found new life in Christ my Lord divine. All together. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. On the second, I can go directly to the Lord in prayer. yes, come on. He has Yeah. told me enter there, and He listens as His promises I plead. I find mercy there and grace for every need. Thank you, Lord. Amen. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled.
and the hope of heaven's glories thrills me so. Where I live with Christ forevermore. Yes, that's in heaven. That is why the things of earth I loosely hold. I've eternal riches better far than gold. Oh, it is wonderful to be a Christian. Yes, Christ is more than silver and gold. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. One more time on the chorus. Wonderful to be a Christian. Yes, so it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be with Him, justified forever. Do you believe that song? Say amen. Amen. It's wonderful na ang salita ng Diyos ay napakasarap po sa ating puso at kaluluwa. Salamat po, ang ating mangangaral ay hindi lang basta mangangaral, kundi siya ay tinawag ng Panginoon sa isang lugar na kung saan ay malayo dito sa atin. Ang kanyang napangasawa at ang kanyang butihing may bahay, ibig kong i-recognize. Mamayang hapon yata, aawit siya, no? Ayan, si Sister Bernice. Ayan, Sister Bernice, palakpakan po natin para lang ipadama na you are so welcome, Sister Bernice. At ito po ay graduate ng ating Bible School, teacher po natin, professor natin sa Bible School, very faithful na worker ng kanilang church, sa Bible Baptist Church, mabuhay. Tama ba, Pastor? Ang pastor nila ay si Pastor Dominador Suhian. Napakatapat pong kapatid at kamanggagawa. So welcomein po natin, sila pong family ay magiging missionary to Guatemala. Napapanood ko lamang dati ang Guatemala, gera-gera dyan eh. Oh, ay talagang sasakupin nila ng ebanghelyo ang Guatemala. Purihin po ang Panginoon. Welcomein po natin missionary Darius Obania. Pastor, missionary Darius, come, amen. Praise the Lord, yes. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Mari po tayong magsiupo. Okay na po yan. At muli po, nais ko lang po muli magpakilala. I am missionary Mark Darius Obania. And together with my beautiful wife, kilalang kilala niyo po. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, just to share, lagi ko pong pinapakilala ng aking asawa as my beautiful wife. Dahil totoong-totoo po yan. Amen. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa panawagang pinagkaloob niya sa aming dalawang mag-asawa. You know, even before we got married, biyaya po ng Panginoon, kami po pinagkalooban niya ng parehang panawagan sa iisang bansa. At ganun po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi lamang sa panawagang pinagkaloob niya, bagkus sa kaligtasan na ibinigay niya po sa amin. You know, I got saved po way back in 2013. Ako po ay around 20 years old that time. Nagsimula po ang aking buhay ng pananampalataya. Sa unang taon ng 2013, nagsimula po ito as, tawag dito, every New Year nang ginagawa, ang New Year's resolution. Kasi po ang buhay ko is tambay. Alam nyo, naging 7 years to 8 years po akong walang ginagawa sa buhay. Tambay, out of school youth, ako po ay naninigarilyo, ako po ay uminom ng alak. Actually, I started smoking at the age of 11 years old. Nagsimula po akong maging manginginom sa edad na 13 years old dahil nga po wala naman akong ginagawa at magulo ang aking buhay, magulo yung aking background, ng aking titirahan ng aming bahay that time. At wala po nangyari sa aking buhay. So I'm praying, nag-iisip ako sa sarili ko, eto na lang ba ang magiging buhay ko? Kung meron lamang pong sweldo ang tambay, siguro that time, ang yaman ko na kasi puro OT. You know, mas madami pa po ang oras na inilalagi ko sa labas kaysa sa loob ng aming bahay. Papasok lang ako sa bahay, uwi lang ako, matutulog, kakain. But the rest of the day, nasa labas po ako kahit madaling araw. Actually, mas madalas akong nasa labas pag madaling araw.
At sa biyaya po ng Panginoon, year 2013, ang sabi ko sa kaibigan ko, dalawa po kami noon, sabi ko, magsimba naman tayo, maiba lang mang ginagawa namin sa buhay. Kumbaga, maiba naman, kesa naman puro tayo tambay, puro tayo upo sa gutter, umiinom ng alak. Maiba naman, try lang natin, testing lang ba. Biyaya po ng Panginoon, ang pinakamalapit na church sa aming bahay is a Baptist church. At isa po yan sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi that time, sabi ko, kahit anong simbahang malapit sa amin, I will go. Ano mang simbahan yan? Kasi hindi ko naman alam ang katotohanan eh. Hindi ko alam ang tunay na katuruan ng Biblia. So, randomly, kahit anong church yan. At biyaya po yung simbahan na yon na malapit sa amin ay hindi po yung kinabibilangan ko hanggang ngayon. At doon din po ako naligtas, doon ko po nasumpungan ang kaligtasan ng Panginoon. At nag-aral po ako sa Bible School. 2015, I surrendered my life full-time in the ministry. Nakita ko po ang pangangailangan ng mga manggagawa sa simbahan, pangangailangan ng mangangaral ng Ebanghelyo, and that is where I met my wife. Dito po kami nagkita sa Bible School, dito sa Christ. Naalala ko po, alam po, masarap pong alalahanin yung mga memorya dito sa simbahang ito. Ito po yung pangalawang church, kumbaga, isa sa pinakamalapit na simbahan sa aking puso. Dahil dito po ako graduate, dito po ako lumago talaga at natuto sa Biblia at pananampalataya. At hindi lang po natuto sa katuruan ng Biblia, dito po nakilala ang aking asawa. Imagine niyo po yung pagpapala ng Panginoon. Amen? At ako po ay second year that time, siya ay nag-enroll as a first year student. Nagkita po kami, nagpanag po ang aming mga mata. At di naglaon ang aming mga puso ay nagpanagpo din. Amen? Nakita ko lamang po ang aking asawa dito. It started na hangaan ko siya. Nakita ko siyang umawit dito mismo sa stage na ito, sa pulpitong ito. Conference po iyon, interchurch conference. Nakita ko siya at nagandahan na ako sa kanya. Ako'y humanga na sa kanya at biyaya ng Panginoon. Nag-enroll siya sa Bible School. Nakilala ko tuloy ngayon. At naging asawa. Kami po ay kinasal July 8. Alam niyo po yan, dito po yung ginanap. At biyaya po ng Panginoon, muli kami ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagpapala. Siya po ngayon ay 5 buwang buntis. And we are praying na maging maayos ang kanyang pregnancy dahil nagkaroon po ng mga ilang problema during sa kanyang pagbubuntis. Yung kanyang first trimester po, I just want to share para may pray nyo din po, hindi po namin alam na siya ay buntis. For 2 months na pala. And kami po ay nagde-deputize, marami kami pinupuntahang lugar, biyahe dito, biyahe doon. Naalala ko during that time, nagpunta kami ng UP, sa Quezon City, UP Diliman, sa Bethany. Then after po noon, a few days, pumunta naman kami ng Tagaytay dahil sa mga simbahan. And napagod po siya. Nagkaroon siya ng pananakit ng kanyang tiyan na hindi nawawala, sobrang sakit. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, sunugod ko siya sa ospital dahil ayoko mapahamak ang aking misis. Sinugod ko sa ospital. Pagkakamali naman po namin, sinabi namin na hindi siya buntes. Kasi all this time alam namin, hindi siya talaga buntes. Kasi nagkakaroon siya ng bleeding. Akala namin monthly na dalaw niya yon. Pero hindi po pala, bleeding po pala yun, nag-spotting po pala siya. So, ang ginawa sa kanya para mawala yung kanyang pain sa stomach, tinurukan siya kagad ng pain reliever, which is not good for a pregnant, especially sa baby. After po nun, saka lang namin natuklasan na siya ay buntis. After nun, saka lang siya nag-pregnancy test and it comes positive. Biyaya po ng Panginoon, makapit po ang aming anak. Strong. At binibiro ko nga po at pinagpapasalamat ko din dahil lang ang anak namin, hindi lang namin siya kasamang isinend out. Kasama namin pala siya since the beginning na kami mag-deputize. And we are praying na hanggang siya ay panganak, hanggang siya ay lumaki, pagkalooban din siya ng Panginoon ng parehang puso at panawagan sa ministeryo. Mga kapatid, ang Guatemala po is part of Central America. Sa baba lamang po siya ng Mexico, na kung saan ang Guatemala is a third world country, na colonize din sila ng Spanish.
So, pareha natin sila ng tradisyon, pareha natin sila halos ng kultura, and we almost have the same kind of problem ng ating mga bansa. Ang problema lang sa kanila, they have these problems worst. Ang problema ng Guatemala is drugs. Talamak po ang drugs sa Guatemala. Bukod sa drugs, talamak din po ang crime rate sa Guatemala. Mataas po ang crime rate. Isa po siya sa pinakamataas at sa pinaka-dangerous na bansa around Central America dahil marami po dito mga drug lords, mga gangs, at in fact, uso dito yung mga gang wars, kaya problema din po nila yung krimen at ang daming namamatay dahil sa mga gang. Ang daming namamatay na kabataan, nasasayang na buhay dahil sa mga ganong klaseng problema. At around 50% of Guatemalans is under poverty. With that same rate, 50% din po ang malnutrition rate ng Guatemala. At doon po sa ganong klaseng rate, makikita po natin na problema nila ang health, problema nila ang kanilang finances, problema nila ang edukasyon. At ang pinakamabigat po nilang problema ay hindi nila kilala ang Panginoon. They are called, parang Pilipinas, a Catholic nation. They are Catholics. Ang kanilang main religion is Catholicism. But we know na hindi naman talaga yun ang tunay na pananampalataya at mula sa Biblia. In fact, sa Guatemala, pinagsama po nila yung kanilang ancient tradition with their religion. So, the way they practice is halos walang pinagkaibas talaga sa pagan practice na makikita po natin. At nakakalungkot po sa Guatemala is that maraming mga false preachers, mga prosperity gospel preachers ang namamayagpag sa Guatemala. They are getting richer. In fact, nasa Guatemala po yung isa sa pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Andun din po sa Guatemala yung isa sa pinakamayamang prosperity gospel preacher sa buong mundo, si Cash Luna. You know, you can search it sa Google. Marami din siyang video sa YouTube. Napakayaman po ng taong ito at nakakalungkot. He is preaching false Christ. He is preaching false gospel. He is making false converts and giving the people false hope. At sa biyaya po ng Panginoon, magiging pangalawa pa lamang po kami ng aking asawa na pamilya na misyonero na pupunta sa Guatemala. Ang mauna po doon si Missionary Aaron 14 when we are praying for him na makapunta po siya doon by this year. And we are praying for the year 2024. If not, 2025 kami makalipad to Guatemala. Praying po namin na malikom po namin yung halaga na aming kailangan dahil ang pamasahe po to Guatemala per person is around 90 to 100,000 isang tao po. So, with that, ma-i-imagine na natin kung gaano pong kalaki yung aming kailangan. Sa ticket pa lamang po iyon. Iba pa po yung visa. Yung cost of living po doon is medyo malaki din dahil ang kanilang pera, yung quetzales is around 14 quetzales. Isang quetzales sa kanila is 14 pesos sa atin. So, as a family, kung mamumuhay po doon yung isang pamilya, siguro around per month, we needed around 80K to 100,000. Ando na po lahat yung mga necessities. Please do pray for us. And once again, thank you for the privilege to stand behind this pulpit. Pinapangarap ko lamang po ito dati. Tuwing nagkaklase po kami ng Bible School, kundi po kami nandun, nandito kami sa gilid, at tumitingin ako sa pulpito dito. I'm praying Sunday, I will preach behind this pulpit. And by the grace of God, nandito po tayo. And before we continue with the Word of God, meron po kami maikling video presentation about the country.
Amen po rin po ang Panginoon. Mari po ba tayong tumayong lahat as we read the Bible in 1 Peter chapter 2 verse 17. This will be our key text this morning. And this message is such a blessing, especially for me. And I do believe that this message ay dapat ding dalhin ng bawat mangangaral ng salita ng Diyos, especially for us missionaries, dahil ito ang mensahe na kailangan ding ipaalam sa mundo, all over the world, especially here in the Philippines. Andiyan na po ba? Say amen. Amen. Basahin ko po dito, 1 Peter chapter 2, verse 17. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the King. Tayo po'y manalangin. Nakilang Ama namin sa langit, salamat sa inyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan. Salamat sa inyong pagmamahal na kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Salamat din, Lord, sa pribilehyo na kami po ay mga pagpapuri sa inyo, mga pagtaas ng aming pagsamba. Salamat, Lord, sa kalayaan na aming nagagawa ito bilang inyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan na wala pong ibang maitaas kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Yesus. And I pray, Lord, that gamitin niyo po ang mensaheng ito, ang umagang ito, upang kumilo sa puso ng inyong mga anak, upang sila ay mas mahamon, mas maging malakas sa pananampalataya. Especially, Lord, sa aming mga bisita, na tunay po nilang makilala kung sino po ang Panginoong Yesus, kung sino ang Diyos at tagapagligtas. At alam ko po, Panginoon, na sa aking sarili lamang, ang inyong lingkod, Lord, ay walang magagawa. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, ako po humihingi ng inyong biyaya, ng inyong awa, ng inyong kalakasan, Panginoon. Maraming salamat for the privilege, for the calling na mangaral ang Ebanghelyo, mangaral ang inyong salita. Maraming salamat sa umagang ito. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede na po tayo magsiyo pong lahat. Ang mensahe po natin sa umagang ito ay pinamagatan ko pong fear God. O sa Tagalog, katakutan mo ang Diyos. Matakot ka sa Diyos. Fear God. Tulad nga po ng binasa natin sa ating talata, 1 Peter chapter 2, verse 17, honor all men. Love the brotherhood. Fear God. And honor the King. This is not a request from the Bible. And hindi din po dapat lingid sa kaalaman natin na tayo bilang mga anak ng Panginoon, we have the fear of God. Meron tayong true fear of God sa Panginoon. And if we will read in 1 Peter chapter 1, atras lang po tayo ng isang kapitulo, chapter 1, verse 17. And if ye call on the Father, who without respect of persons, judge it according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. Mga kapatid, sa madaling sabi po sa sinabi ni Pedro, sojourning here in fear, he is trying to tell us that we need to spend our time here on earth habang tayo ay nabubuhay dito in fear. We need to spend our time here in fear. Fear of what? Fear of God. Ito po ay mahalagang paalala sa ating lahat for us to truly know how to serve God and how to worship God, especially para sa ating mga bisita, and for us to know na ang Panginoon po ay Panginoon na galit sa kasalanan. Amen? And God is holy and God is righteous. And because of that attribute, we must fear God because He do not want unrighteousness in His sight. We are instructed to fear God, only Him and Him alone. Wala na po tayong ibang dapat katakutan, not even the things that world na pwedeng ibigay sa atin. We should not fear anything else but God and not even Satan. Mga kapatid, even in Old Testament, it is commanded on Psalms chapter 96 verse 4, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Mga kapatid, hindi po sinasabi ng talata na iyan na katakutan mo ang Diyos bukod sa lahat ng Diyos. Mga kapatid, there's no other God but the Lord Jesus Christ. The verse is simply saying na huwag kang matakot even to kings and rulers and even to pagan gods, because pagan gods, we know that they do not exist. Amen? May mga tao naniniwala sa iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan, iba't ibang paniniwala tungkol sa iba't ibang klaseng mga rebulto at sinasamba nila, and they are fearing that kind of
idols. But the verse is very clear. We need to fear God and God alone. Amen? We need to have proper fear of God for us to please Him. Ang sabi po sa Psalms 147 verse 11, "For the Lord taketh pleasure in them that fear Him." For us to please God, we need to learn what is the fear of God and how to fear Him and how to reverent Him properly. Without the proper fear of God, we cannot perfect our walk with Him. Hindi po tayo makakalakad ng perpekto o tama o matuwid sa harap ng Panginoon without the proper fear of God. On Acts chapter 9, verse 31, "Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified and walking in the fear of God, fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied." So mahalaga po ang fear of God, and to have proper fear of God profits the believers. Mga kapatid, hindi lamang po ito basta takot sa Panginoon, but it benefits us. Why? Ano pong sabi sa Psalms chapter 128 verse 1? "The blessed is everyone that feareth the Lord." So there is blessing in fearing God that walketh in His ways. Mga kapatid, if you have watched the video, meron po doon part ng clip na kung saan yung mga Guatemalans, they are smoking. Naninigarilyo po sila, at yung santo ay sinisindihan din nila ng sigarilyo. Ang tawag po doon, ang pangalan ng saint na yon is si Saint Simon. He is not, that saint is not recognized by the Vatican. Hindi po siya nire-recognize ng Vatican as a saint. But with the Guatemalans, ito po ay isa sa kanilang prominenteng mga santo. And they are worshiping this saint bilang santo ng kanilang mga bisyo. So, with that in mind, mga kapatid, you will realize how blinded the Guatemalans are. And with that kind of blindness, hindi nila alam yung takot sa Diyos. Imagine this, mga kapatid, the very sin that God hates, meron silang santo para doon. They worship God in their vices. Naninigarilyo sila, kaya yung the way they worship is they smoke in front of the idol. Naninigarilyo sila sa harap at sinisindihan din nila, inaalayan nila ng sigarilyo. At ginagawa po nila yun sa kanilang simbahan. Kaya po mga kapatid, kailangan pong ipangaral natin ang ganitong klaseng mensahe sa Guatemala. And I do believe that this message should be preached also to the churches here in the Philippines, because modern churches sa panahon po natin, the fear of God is slowly deteriorating in the lives of Christians. Nakakalimutan na nating matakot sa Diyos. That's why it's so easy for us to commit sin, lalo na pag walang nakatingin. Kaya po mga kapatid, as we continue, let us first define what is the fear of God. To our point number 1, its definition. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 28, "Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear." Godly fear, o yung fear of God, it means reverence. What does reverence means? It's giving highest respect or honor that God deserves. Mga kapatid, bilang Diyos at kinikilala nating tagapagligtas, bilang Panginoon na lumikha ng langit at lupa, bilang Panginoon ay tinataas natin at kinikilala nating hari ng mga hari, He deserves the highest respect. Amen? Hindi lang po yung mga prominenteng tao dito sa mundo o yung mga kinikilala natin yung nagde-deserve o dapat binibigyan natin ng respeto. Minsan po kasi nakakalimutan natin at ang binibigyan natin ng tuon ng respeto natin, yung nakikita lamang natin. We are giving respect to a prominent person. Wala namang masama doon to respect everyone. But the highest respect should be given to God and God alone. The highest respect that we can give. Because He is our God.
Siya po ang ating Panginoon. We need to give Him the honor above all, above our presidents, above our, ng mga iniidolo yung mga tao sa mundo, yung mga